Alam nyo, kahit nabago natin ng Pangulo, may bagong presidente, pero pagka Kongreso ay nanatiling korap, pahihirapan lang po niya ng Pangulo at lagi na lang i-hold hostage. Gaya po ngayon, yun nangyari ngayon. Hirap na hirap daw kumilo si BBM dahil kung hindi niya ibibigay yung pork barrel ng mga congressman sa budget na to, siya daw ang i-impeach. So yan po ang realidad. Muna yung naging oral arguments po doon sa Korte Suprema, Sir Greco, kasi nga po kayo po yung nabansagan nga, 'di ba, yung ruling po sa inyo, yung Belhica ruling. Ano pong masasabi niyo po doon sa mga nabulgar sa kinikwestiyong 2024, 25, 26 national budget? It's practically, the way we see it is practically almost the same, ano. Mas malaki lang ngayon dahil noon, kasi noong 2013 pa pinagbawal na talaga ang insertions. Yan naman ang pilit na minamali ng ilang mga kongresista na narinig ko sa kanilang deliberation na hindi raw parang pinag-iba pa nila or nire-define nila insertion, ginawa pang, I forgot the other term that they used. Pero the court already said na ang insertion ay pork barrel din dahil binibigyan nito ang Kongreso ng kapangyarihan ng pumili ng proyekto na hindi naman sa kanya binigay ng konstitusyon. So, but then, mga congressman natin at ang Congress talagang walang paggalang sa batas, especially pagdating sa pera. So, dati, yung 75 million limit ng mga congressman, tapos 250 million limit ng mga senador, ngayon, nagulat tayo na wala na nga yung item ng PDAF, pero sa insertion naman, trillion naman pala ang kanilang, parang sky's the limit na nga yan, kung sabihin, parang lahat na lang ng proyekto na pumasok sa kanilang distrito, kiniklaim nila. Of course, walang trace dahil ang sa implementation nagkakaproblema dahil pipilitin nila yung pakikialaman nila ang bidding, ipapasok nila yung kanilang mga contractors at yung mga contractor nila nagdi-deliver ng pera sa kanila. Siyempre puro walang resibo yon, pero it's an open secret na yun ang kanilang sistema. Dati hanggang 75 million pesos lang. Ngayon po umabot na ng 1.2 trillion pesos flood control projects pa lang. Tapos narinig na natin na ang presidente daw humihingi ng isang bilyong pisong confidential funds or intelligence fund taon-taon. So it's basically the same thing inulit lang nila yung something that the court already said na unconstitutional. Opo, tsaka Chairman, si MJ po ito. Napansin din natin, Chairman, na marami o may mga associate justices ang gusto na pong tanggalin yung unprogrammed appropriations dahil kung ating pong pagbabasihan, kagabi nakausap ko si Congressman Ega Irice, sa mga nagdaang panahon, wala naman daw gumagamit, wala daw na italang kalabisan sa unprogram kasi nga hindi siya pinopondohan, sobra lang ang nandun at kailangan pa ng government o president's approval. Pero ngayon, pati daw foreign assisted projects sa mga pondo, abay nililipat po sa unprogrammed appropriations. Chairman. Opo, tama. Nauso po yan itong Marcos administration. Napuna ko rin po yan noong 2023 budget ng kanilang pinag-uusapan. Parang pag merong mga proyekto na gustong ipasok ang mga congressman, allegedly mga pangulo, o ang Pangulo, pinapasok nila sa unprogrammed funds dahil nga hindi na to dumadaan sa Kamara. Ito yung panghuling item ng budget, hindi item pero yung category ng budget na bubunutan nila ng lalagyan nila ng pondo dun sa mga nakokolekt ng pera na hindi naman na talaga, hindi na dumaan sa scrutiny ng Kamara. Therefore, discretionary na siya dun sa Pangulo at kung sino man yung may kapangyarihan maglipat. And in this case, ang pinagsususpetsyahan ng lahat
ay si Presidente, si Saldico, at saka si Martin Romualdez. And of course, yung kanilang mga alipores. Tsaka kung papapansin natin sa mga nagdaang panahon, nasa ayuda lang ang pera, patronage politics pa rin, Chairman. Opo, tama po yan. Yan ang nakakasira. I think ang inilagay nilang budget for ayuda right now, mga 250 billion pesos po. Yung 250 billion pesos na po yan ay mapupunta lang para sa kanilang political patronage o suhol, pangbigay, in the guise of tulong sa kanilang mga botante, where in fact, if the 250 billion pesos could have been placed in itong mga integrated industries sa Metro Manila, mga industriya na pwedeng garments, chips, paggawa ng mga computer chips for urban places and agricultural integrated industries. Yung 250 billion na yan po could have already provided jobs, secured jobs for millions and millions of Filipinos. I think it could have provided at least 15 million jobs for Filipinos na stable, yung bang maayos na trabaho na merong sweldong aasahan buwan-buwan, ipinalit po nila ngayon sa 250 billion na gagawin po nilang ayuda para yung mahihirap, mananatiling mahirap. Yun po ang mangyayari dyan. Imbis na sana nakaahon na, nakapaggawa na ng factory, nakapaggawa na ng mga processing plants, yung pagpapagawa pa lang nun, may trabaho na mapagtatrabahuhan ng mga Pilipinong gusto namang umasenso. Pero because of yung sistema ng mga politiko natin na gusto nila, nakapila sa kanila, hawak nila sa legang mga tao at yung mahihirap, parang inaabuso nila yung ganyan dahil imbis sa pagyamanin nila, nililimusan nila. And tandaan po natin, yung perang ginagamit po nila, yung pera po natin yan. So, yan po sana ang ating maging leksyon ngayon, lalo na palapit na po itong election 2028, na yung mga corrupt na mga opisyal, papalitan na po natin talaga yan. Yung mga nag-flood control, yung mga nagnakaw, yung mga ibinenta ang kanilang boto, kapalit ng pondo, palitan na po natin yan dahil yan ang nagpapahirap sa ating bansa. Yan po ang ginagawa ng PDDS ngayon. I just came home from Mindanao and I met with our leaders at naghahanap na po tayo ngayon all over the Philippines sa mga kandidato na mayroong prinsipyo, paninindigan at lalaban sa mga korap na mga opisyal. O mga kandidatong congressman, senador, pataas, para magkaroon tayo ng hope man lang na tunay na pagbabago sa 2028. Alam nyo, kahit nabago natin ng Pangulo, may bagong presidente, pero pagka Kongreso ay nanatiling korap, pahihirapan lang po niya ng Pangulo at lagi na lang i-hold hostage. Gaya po ngayon, yung nangyari ngayon. Hirap na hirap daw kumilo si BBM dahil kung hindi niya ibibigay yung pork barrel ng mga congressman sa budget na to, siya daw ang i-impeach. So yan po ang realidad. Opo, Chairman, sa inyo pong panahon sa nagdaang pamahalaan, paano niyo po maikukumpara yung paggamit ng unprogrammed appropriations? So, meron ba na unprogrammed nung sa Duterte government sa monitoring po ninyo sa PACC? Maliit po ang unprogrammed funds prior to the Marcos administration. I think it's around 200 billion pesos unprogrammed funds. Hindi na tumataas yun dyan. O bumababa pa. Pero yung meron ka unprogrammed funds na not more than 200 billion pesos, acceptable yun across presidencies. Ngayon lang tumaas yan ng I think umabot ng 800 billion and more ang unprogrammed funds dito sa 2023, 24, 25 budget. Tapos because of the flood control controversy, bumaba na naman yan. I can't remember the exact figure, but it was that I remember when we were studying the unprogrammed funds budget, kung gaano ito lumaki. Opo, sa pong pagbabalik tanaw, Chairman,
kung ikukumpara po ninyo ang kasalukuyang panahon, ang nasasangkot po ways House Committee on APRO Chair, former Speaker, at itinuturo po ang Presidente. That magnitude po ng mga opisyal na katataas po sa lipunan, paano po niyo makukumpara niyan doon sa nagkaraang administrasyon? Well, kabaliktaran dahil nung time namin, yung presidente ang mahigpit sa paggastos, talagang tipid na tipid. So tapos lahat kami takot pumasok sa korupsyon, at lalo na yung mga empleyado ng gobyerno na takot talagang pumasok sa korupsyon. Pati yung Congress noon, pigil na pigil ang pagkukorap, napakababa at saka tago-tago yung kanilang mga hinihinging mga kickback. In fact, nakakalusot lang yan dahil hindi namin nalalaman nung panahon namin. Dahil, unless may magsumbong di ba? Pero walang ganitong collusion na pati Pangulo nadadamay sa nanghihingi raw sa Kongreso. 100 billion pesos a year daw ang hinihingi ng Pangulo, sabi ni Zaldico na Committee on Appropriations. Pero naalala ko rin po na noong panahon natin, yung Committee on Appropriations din po nahuli namin na maraming nagsusumbong ng korupsyon. Kaya inireport namin sa Pangulo po yun, finailan ng kaso at in-expose ng Pangulo yung mga congressman na corrupt at pinakasuhan. And that's what we did. That was even that during the time na patapos ng Pangulong Duterte. So ibig po sabihin, natigil po lahat yun. Talagang pati ang Kongreso noon po natakot dahil hindi pala sila sasantuhin ng PACC at hindi pala sila sasantuhin ng Pangulo. So, nagkaroon po ng away kami doon, ang executive at legislative branch, especially yung nagalit sa amin, yung mga congressman na nasangkot. Pero yung mga congressman na nakakaalam ng totoo, natuwa naman dahil sabi nila, sir, totoo yan. Yung mga yan, pati ho kami, kinukutongan. Congressman na nga kami na nga nangungutong, kukutongan pa kami. Sabing ganun. So, marami hong natuwa, of course, pero yung mga na-expose, syempre ho, nagalit. But then, yun po ang sitwasyon noon. Ngayon, hindi. Aba, yung mga kurapang malakas ang loob, gumagawa-gawa ng mga istorya. Ito nyo itong ginawa ni Trillanes. Hindi naman siya AMLAC, hindi rin naman siya may-ari ng account. At kung AMLAC nga hindi makakuha ng bank records, maliban bigyan ng authority ng bangko, siya nakakuha. Tapos pinakikita pa rin sa Kongreso para pagmukaing totoo. Samantalang, nandun naman yung AMLAC, nakakapagtaka ho rito sa Kongreso, imbis na kung talagang naghahanap ng katotohanan at kung talagang nag-iimbestiga, bakit hindi yung AMLAC ang tanongin, ba't si Trillanes ang tinatanong? Saan niya kinuha yung mga dokumento na kinuha niya, bank records na sinasabi niya yun? There is no legal or lawful way that anyone can have access to another person's bank records unless you are the owner of that bank account or AMLAC ka na inauthorize ng korte. He is neither both. And yet, ang pinalalabas, hindi ko maintindihan dahil Kongreso pa ang nagpatawag sa kanya. Bakit? Sino siya? Anong role niya? Hindi naman siya opisyal ng gobyerno. Hindi rin naman siya AMLAC. Wala rin naman siya posisyon para mag-investigador at kapangyarihan na makakuha ng mga dokumentong sinasabi niya na 10 taon na niya nilalako sa media. And then, imbis na yung AMLAC ang tanungin para sa records at para ipaliwanag kung anong dala-dala nila, ginawa pa yung AMLAC tiga-verify at confirm ng mga fake documents at records sa dala-dala ng isang tao who comes from nowhere. So, magtataka ka talaga. Pero ang isa pang katakataka, paano nagtugma yung piniling mga items ni
Congresswoman De Lima sa mga items na sinabi naman ng AMLAC na similar. Paano nagtugma yun? Yun ang dapat natin pong imbestigahan dahil 100% hindi ho pwede na makakuha ang kahit na sinong tao ng mga dokumento na bank record sa bangko kung hindi naman ikaw ang may-ari or kung hindi ikaw ang AMLAC na may dala-dalang court order. Paano yun? Ano yun? Dinoktor nila? Kung ano man po yung dala ni Trillanes, that is a worthless piece of paper na inalaw ng Congress, dinignify ng Congress. Now it's sending mixed signals. I mean, parang ang tawag ko nga rin, pinag-iisipan ko, double scammer. Alam mo yung pag ikaw, pina-verify mo ang dokumentong peke na dala ng isang scammer, pina-verify mo para magmukhang totoo, double scam po ang tawag doon. Yun yung nakita po natin sa Kongreso. Opo, Chairman, sinabi niyo po 10 years nang inilalako. Sino ba itong si former Senator Trillanes sa buhay ni dating Pangulong Duterte? Meron ba kayong over the course? He is a political opponent. Yun nga po, tama, that's a good point. At ang ginagamit pa nila na mag-testify against Sara are the political enemies of the former president and the vice president. So, paano magiging kapanipaniwala ang kanilang mga investigasyon at information na ilalabas? Si Trillanes, talagang, galit kay Digong yan. Ngayon, dinamay niya pa ang buong pamilya. Si Congresswoman, former Senator De Lima, pinakulong ni Digong yan. So, galit din kay Digong yun. Bakit yun ang nagiging mga tiga-akusa? So, obviously, yung impeachment is no longer hindi mo na maasahan. It can no longer be impartial because you're using political enemies to attack the enemy, kalaban ng gobyerno, si VP Sara sa pagkapangulo next year. So, it's house show Yun po yan Opo, huli na lang po mula sa akin, Chairman. Nakikita nyo po ba na kaya ginagawa ito ngayon ng kahit nasa Justice Committee pa ng Kamara dahil parang wala silang tiwala na uusad ito ng husto? At least dito man lang ma-persecute nila ng husto ang pangalawang Pangulo? Opo, this is purely political. This is no longer legal. Maling yung ginagawa ng Justice Committee sa aking pananaw ay it's a political theatrics para siraan ang napakalakas na kandidato para sa Pangulo sa 2028, si VP Sara. Dahil alam po nila na pag si VP Sara ang nanalo, meron sila lahat paglalagyan dahil lahat ng mga ginawa nilang korupsyon at pang-abuso sa gobyerno will now have to face justice. At yan po ang ayaw nila, yung mga pinagnanakaw nila na pera na hanggang ngayon di pa nila binabalik. Yung mga pang-abusong ginawa nila sa kapangyarihan, pangpapahuli ng walang warrant kay President Duterte, yung pang-re-raid sa KOJC ng walang valid warrant. Babalikan po yan lahat ng ni VP Sara dahil these are injustices that happened to every Filipino. So pagnanakaw nila ng pera ng taong bayan sa flood control projects, babalikan po lahat yan. At sila po ang tatamaan nun. Kaya now, knowing na wala naman pupuntahan ng impeachment na yan dahil wala silang bilang sa Senado, dito man lang sa Kamara, masiraan nila sa isip ng tao, si VP Sara, para hoping na humina. Obviously, by bringing in witnesses that are not credible and unbelievable.